Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng ilan, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil na matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. "Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ay siyang magkakamit niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon at atin pong inaalala sa misang ito ang lahat po ng mga katikista kung saan sila po ang nagiging katuwang, katulong ng simbahan upang ipaliwanag at lalo tigit ipakilala kung sino si Jesus, lalong-lalo na po sa mga bata na kanila po mga tinuturuan. At patuloy din na sila ay tumutulong sa pagbibigay ng katisismo sa mga tatanggap ng mga sakramento at yung mga matatanda na, no, na ngayon pa lang din nakakapakinig ng mga salita ng Diyos. Kaya shoutout po sa lahat ng mga katikista sa buong mundo. At ngayon, isang mahalagang tanong, sino ako? Ang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad at siya rin tanong sa atin, sino ako? Mahalaga po yung masasagot natin ito, no? Kahit sa siguro no, yung mga eksperto sa atin pagdating sa human development, mahalaga yung kilala mo kung sino ka. Kilala niyo ba yung katabi ninyo? Minsan, mas kilala pa natin yung ibang tao kaysa sa kinikilala natin ang ating mga sarili. Kasi po pwedeng napakaraming pwedeng sabihin ng ibang tao tungkol sa iyo, pero ikaw dapat ang nakakaalam kung sino ka talaga. Basic foundation po yan. At kahit na anong sabihin nila, hindi ka panghihinaan ng loob, hindi ka magugupo, basta't kilala mo kung sino ka at kung saan ka nanggaling. Kaya nga sa unang pagbasa, ito yung nararanasan ni Propeta Isaías. Gusto siyang batuhin, gusto siyang patayin, no, para panghinaan ang loob niya, pero naging matibay ang kanyang gawain, naging matibay ang kanyang loob kasi alam niya kung sino siya, kung sino ang tumawag sa kanya at kung saan siya patungo.
Ngayon, kung sa tingin mo po, hindi ka handang mag-open up o magbukas ng iyong sarili, sa tingin ko, hindi ka pa handang pumasok sa relasyon. Kasi importante din po yun, no? Yung process. Kung makikipagrelasyon ka, makikipag-friendship, makikipag-love life ka, mag-aasawa ka, o kahit sa pagpasok mo sa isang organisasyon o isang club, importante na unti-unti nakikilala ka ng lubusan. At unti-unti ipinapakilala mo ang iyong sarili. Kaya yung sa mga mag-asawa po, bakit maraming pumapalyang mag-asawa? Kasi hindi dumaan doon sa proseso ng pagkakakilanlan. Nag-a-advance, andun agad sa sogo. Yun yung ginagawa. Di ba? Then, pag nandun na after na doon pa lang kikilalanin yung isa't isa. Wala na. Dapat mauna muna, sino ako? Tapos, handa ko bang ipakilala yung sarili ko? Pag sinabing ipakilala, handa mo bang ikwento? Ano yung karanasan mo? Sino magulang mo? Saan ka lumaki? Anong nangyari sa iyo? Dapat yun. Kasi doon malalaman ko, tanggap mo ba ako? Kasi kung matibay yung pinangahawakan na kilala kita eh. Diba? Mas kilala nga kita eh. Kaya kahit anong sabihin ng mga tao na paninira sa iyo, hindi ka lalayo kasi alam mo kung ano yung kaibuturan ng taong yan. Naintindihan po ba? Yan. Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang nagsisisi, pero nagsisisi sa loob lang kasi hindi niya ma-express, hindi rin niya masabi. Isa po yun ha, kailangan handa ka. At kung papasok ka rin sa relasyon, dapat magkaiba po yung pagiging honest o loyal. Kasi importante yan, no? Maging loyal o tapat. Iba din po yung konteksto na exclusive. Yung exclusivity. Hindi tayo dapat exclusive. Porket mag-asawa na, tayo na lang. O, bawal kang makipagkaibigan, hindi ka na pwede makipag-usap. Yun yung pagiging exclusive. Hindi healthy yun. At lalo na, hindi rin healthy yung nagiging controlling ka. Nakakasakal yun, di ba? Nakakasakal yun. May gusto kang kainin, hindi pwede. May gusto kang sabihin, hindi pwede. May gusto kang puntahan, hindi pwede. Kaya hindi nagiging masaya. Kasi merong alam mo, yung parang napipigilan ka, gusto mong, ano ba, yung para bang sa pakpak, gusto mong ibuka yung pakpak mo, hindi maibuka-buka. Okay, tingnan natin, bakit ko ba sinasabi ang mga ito? Sa ating pong ebanghelyo, sabi ni Jesus kay Pedro, lumayas ka, Satanas. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, lumayas ka, Satanas. Kung nung nakalipas sa linggo, di ba, ano ang sabi ni Jesus doon sa, ano tawag dito? No? Sabi niya, Ephata, mabuksan. Di ba yung lalaking hindi makapakinig at hindi makapagsalita, di ba? O sabi niya, Ephata. Kaya nga sinasabi, maging bukas ka, magsalita ka. Makinig ka rin, magsalita ka, Ephata, mabuksan. O ngayon, lumayas ka, Satanas. Bakit? Hadlang ka. Ang iniisip mo, hindi sa Diyos. Kasi alam nyo, ang demonyo, kung papakinggan natin yung mga narinig natin mga katikismo o mga pagtuturo, ang gusto ng demonyo, exclusive. Tayo lang dapat. Di ba sabi ng, likain natin ang Diyos, kawangis natin. Ayaw niya. Dapat sila lang yung anghel na maganda. Ayaw. At very controlling ang demonyo. Dapat ito lang ang gagawin mo. Seemingly maganda dapat, masarap, sige. Pero kinokontrol ka. Okay, balik tayo. Okay pa po tayo? Okay, sige.
Bakit sinabing lumayas ka, Satanas, kay Pedro? Nung tanong, kasi si Jesus, di ba, no? Nakipagrelasyon siya. Pumasok siya sa relasyon sa mga alagad niya. Yung mga alagad, ang alam ng mga tao, walang silbi ang mga ito. Mangingisda nga lang. Rebelde. Di ba? Kung isa-isahin natin sila. Magnanakaw. Di ba? Corrupt. Pero alam ni Jesus, kasi nga, Diyos siya, kilala niya kung sino ang mga ito. Yung potential ng mga ito. Kaya nakipagkaibigan ito sa mga alagad. At ngayon, araw-araw, kasama niyang kumain, matulog, sa paglalakbay. Sino ako para sa inyo? Hindi na sino yung sinasabi ng mga tao sa akin. Hindi kayo dapat, ikaw na nakakasama ko. Sino ako para sa iyo? At nang masabi ni Pedro, yung magic word, ikaw po ang Mesiyas. Wow, very good. Ibig sabihin, nakilala talaga. Yung mga sinasabi niya, naalala niya. Pero may isang punto na akala ni Pedro, magugustuhan ni Jesus yung kanyang concern. Yan. Di ba, no? Kasi, sabi ni Jesus kasi, ang anak ng tao, pahihirapan. No? Nitong mga itatakwil na matatanda ng bayan, ipapahagupit, ipapapatay, pero muling mabubuhay. Pero kung ikaw si Pedro, siguro, no, baka tayo din, Lord, wag sana, wag. Di ba, pag mahal mo, pag mahalaga sa iyo, ayaw mo masasaktan yan eh. Pero concern ba talaga o baka nahuhulog tayo doon sa nagiging controlling tayo doon sa tao? Kasi malinaw kay Jesus kung ano ang mission niya, kung saan siya patungo. Alam niya yun. So hindi porket magkaibigan tayo, Pedro, no? Parang hindi porket magkaibigan tayo, Pedro. Ikaw pa ang magiging hadlang para matapos ko ang mission ko. Kaya ngayon, sa mga may ugnayan, sa tingin mo ba, nakakatulong kang ma-develop pa ang kasama mong yan? O baka ikaw ang nagiging hadlang para mas mag-improve siya? Marami kasing ganyang saloobin sa usapin ng mag-asawa. Yung saloobin lalo na sa mga mag-asawa, sa mga babae na kasi di ba, magaling ka eh. Graduate ka, may pinag-aralan ka. Pero hindi ka di ba yung may ganun po, no? Kapag mayroon ka ng ganung damdamin, no? Sana nabubukas na-open up mo yan. Kaysa yung nagmumukmuka at kinikimkim mo. Spread your wings. Ganun eh. At yung mga kaibigan sana, yung karelasyon mo, tutulungan ka dapat niyan. Hindi yung, sa mga magulang po, no? Alam ko, concern talaga kayo sa inyong mga anak. Pero hindi rin nakakatulong sa kanilang maging matibay sila sa mga kagustuhan at iniisip natin na ayaw ko silang mahirapan. Ayaw ko silang masaktan. Kaya anong ginagawin? Gagawin, kinokontrol, bawal kang lumabas, bawal kang maglakad, bawal kang tumawid. Nung nawala ka, hindi na alam paano mabuhay. Ayaw mo nga maturuan magluto, kaya kahit pagpiprito ng itlog, hotdog, di marunong. Kasi ikaw na lang ang gagawa dahil iniisip mo na ayaw ko silang mahirapan. Ay sus, hindi mo inihahanda. Minsan po napapansin ko sa atin ngayon dito, no? Malapit lang naman yung Pedro Guevara. Ano yung isang school, high school? Abad. Yan. Tapos yung Marcela, yan. Malapit lang naman. Pero dahil ayaw niyong mapagod ang inyong mga anak, may e-bike, may e-trike, na ano niyo ba? Kasi ang sa inyo, ayaw niyo silang mapagod. Tama ba?
Ayaw niyo silang mahirapan. Tayo, di ba? Bakit ka naging matibay? Di ba, naglakad ka. Kasi bahagi yun eh, di ba? Yung, mas healthy ka nga ngayon kaysa yung mga bata ngayon eh. Kasi hindi pinagpapawisan. Oh, sige. Isipin nyo, kahit yun lang, yung mga practical na bagay na mga ganyan. Di ba? Ano, spoiled. Na-spoil lahat. Kaya konting problema, ang panghahawakan? Depression. Maglalakad na lang. Kaya tingnan mo ikaw, pati yung nanay, ang taba-taba na, kasi wala na, ayaw na mag-exercise. Gumagawa niyo ba yung point? Minsan, bawas-bawasan nyo rin yung mga ganyang pag-iisip na ayoko silang mahirap. Ayoko maranasan nila yung naranasan ko noon. Pero kaya ka naging matagumpay, kaya ka malakas ngayon dahil doon. Di ba? Bihira kayo. Kayo yung tinatamad talaga, hindi yung bata. Kayo yung tamad. Yan, minsan pang doon dati, di ba, no online. O may assignment. Dapat yung mga bata ang gumagawa, di ba? O sinong gumagawa? Yung mga nanay. Bakit kasi hindi kayo nag-aral noon? Kasi ayaw mo silang mahirapan, ganyan. O tinan mo, nung nagbalik eskwela, mga aanga-anga tuloy. Kasi wala ka na sa tabi. So hindi mo na sila mahal dahil pinahabayaan mo maranasan. Ito yung sana mas makuha din natin. Suportahan mo ang asawa mo. Kung gustong mag-business, wow, business. Kikiam lang naman yun, di ba? No? Business, wow. Suportahan mo. Kung malugi, hindi, okay, try and try. Hindi yung, sinabi ko na sa'yo, tanga-tanga ka kasi, galing-galingan ka kasi. Hindi nakakabuti yun. Kaya mo, kung masaktan, edi sabayan mong umiyak. Kasi yun naman talaga, di ba, yung ma-feel mo na may kasama ka. Sa hirap at ginhawa. Kung bumagsak, edi, sige, samahan mo. O pero, samahan mo din bumangon. Tanungin nyo nga yung katabi ninyo, nasasakal ka na ba sa akin? Yeah. Sige. Minsan ayaw nyo lang kasi sabihin, nasasabi nyo yan kapag may kainuman na kayo, di ba? No, si Mrs., grabe, simbunga nga ni Mister. Di ba, may ganun, no? Pero kailangan nyo matuto, ano ba, nakakasakal na ba yung relasyon natin? Kasi habang may panahon pa, pwede pa natin ayusin. Baka may problema baka nagiging over na ako, baka overprotective, over-exclusivity tayo, over-controlling na ako. Baka ayusin pa natin, di ba? Yung mga anak ninyo, may mga sariling pangarap yan. Kung ano man ang pangarap na hindi mo natupad, bahala. Pero yung pangarap ng anak nyo, kung ano yung pangarap, sige, suportahan nyo lang. Kung gusto niya yun, edi sige, pag sumikapan nyo, suportahan mo lang. Huwag mong pigilan. Pero yung paggagabay, kaya nga may stages yan, di ba? Stages, kailangan ka dyan. O yung salita mo, yung mga tamang salita, kailangan yan. O pero darating ang panahon na, sige, hayaan mo na muna siyang magdesisyon. Sige, tagay pa. Isang araw masusunog ang baga nyo. Pero, di ba? Pag sa tingin nyo lang po, no, na ano ba, kahit kayo, masaya pa ba ako? Kaya bakit ba hindi ako nagiging masaya? Baka mayroong sa loob mo na napipigilan. Tanungin niyo lang yung asawa mo, gusto mo bang magpiko? Baka hindi ka nakakapagpiko. Sige, magpiko tayo. Hindi nakakapaglaro. Di ba? Kaya ito, no? Tinanggap ni Jesus yung mga alagad niya, pero
Hindi ibig sabihin, sila na ang kukontrol kay Jesus. At never na kinontrol ni Jesus ang mga alagad. Sinasabi lang ni Jesus yung kung ano ang pagdaraanan, and it's up to you. Kayo magde-decide kung ano ang gagawin ninyo. Pero ano man ang maging desisyon ninyo, nandiyan dyan palagi si Jesus. Amen?